Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas. Tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Joshua Jimenez. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Most wanted person sa paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act, arestado sa Bataan. Wanted person sa kasong frustrated murder, nasa kote sa Samar. At ginang, nanganak sa loob ng police mobile sa tulong ng mga kapulisan ng San Jacinto PNP. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ng balita mula sa bahagi ng Luzon. Matagumpay na naaresto ang top 7 sa listahan ng Municipal Most Wanted Person dahil sa paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang report mula kay Patrolwoman Janice Bulahaw. Matagumpay na naaresto ng pinagsanib na persa ng Pilar Municipal Police Station, katuwang ang 2nd Provincial Mobile Force Company, ang isang most wanted person municipal level sa loob ng BJMP Bataan District Jail, Barangay Doña Orani, Bataan. Kinilala ang suspect bilang isang 44 anyos na pintor at residente ng Barangay Santa Rosa, Pilar, Bataan, nakabilang sa listahan ng top 7 municipal level most wanted persons ng naturang bayan. Ayon sa ulat, ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 na mainire-rekomendang piyansang 120,000 pesos. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Sa pamumuno ni Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, nananatiling masigasig ang Bataan PNP sa pagpapatupad ng batas at sa pagtugis sa mga most wanted persons upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng buong lalawigan. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. 2 individual ang naaresto ng mga tauhan ng Batangas PNP sa magkahiwalay na operasyon laban sa iligal na droga at paglabag sa batas sa pagmamay-ari ng baril. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Mary May Sarturio.
Hindi na nakapalagpa ang dalawang suspect matapos ang isinagawang buy-bust operation ng mga tauhan ng Santo Tomas Component City Police Station. Kinilala ang mga suspect na sina alias Louie at alias Red, kapwa mga residente ng Puro 4, Barangay San Cristobal, Calamba City, Laguna. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 6 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 1.4 gramo, isang caliber 9mm pistol, 2 magazines, 9 na live ammunition, isang 1,000 peso bill bilang buy-bust money, 3 cellphone at isang motorsiklo. Kasalukuyang nasa custody ng Santo Tomas Component City Police Station ang mga arestadong akusado para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang kanilang pagkakaaresto ay patunay ng dedikasyon ng ating mga kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa komunidad. Mula rito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Mary May Sartorio. Alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sarturio. Hindi sa ospital, kundi sa loob ng Police Mobile ipinanganak ang isang sanggol matapos tulungan ng mga pulis sa San Jacinto, Pangasinan ang isang ginang na inabutan ng panganganak sa gitna ng kanilang biyahe patungong ospital. Yan ang magandang balita, hatid ni Police Corporal Rafi Veloria. Katangi-tanging kabayanihan ang muling ipinamalas ng mga miyembro ng kapulisan ng San Jacinto, Pangasinan matapos nilang tulungan sa panganganak ang isang ginang habang isinusugod sa ospital. Isang lalaki ang humingi ng tulong sa impilan ng pulisya para sa kanyang asawang manganganak na. Agad naman silang inilalayan ni Police Master Sergeant Timmy Ivy Estayo, miyembro ng San Jacinto Police Station at isang licensed nurse na nagbigay ng paunang tulong at naghanda sa agarang pagdadala ng ginang sa ospital. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang police mobile na minamaneho ni Patrolman King Abby Manawis kasama si Police Executive Master Sergeant Roy De La Peña at agad nilang isinakay ang ginang upang dalhin sa Mapandan Community Hospital. Habang nasa biyahe at tinatahak ang kahabaan ng Barangay Gibel, biglang nagsimula ang panganganak ng ginang. Sa tulong ni Police Master Sergeant Estayo at ng mga kasamang pulis, matagumpay na nailuwal ang isang malusog na batang babae sa loob mismo ng police mobile bago pa man sila makarating sa ospital. Pagdating sa Mapandan Community Hospital, agad na inasikaso ang mag-ina na ngayon ay parehong nasa mabuting kalagayan. Pinuri ng mga opisyal ng kapulisan ang mabilis na aksyon at malasakit na ipinamalas ng kanilang mga tauhan, isang patunay sa diwa ng serbisyong may puso ng Philippine National Police. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Rafi Veloria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Veloria. Ipinamalas ng mga tauhan ng Ifugao PNP ang diwa ng bayanihan at serbisyong may puso matapos silang magsagawa ng pagtutulong-tulong sa paglilinis ng mga gumuhong lupa na naipon sa likod ng isang paaralan sa lalawigan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Lizelle Digman. Kita ng diwa ng bayanihan ang revitalized police sa barangay team ng 151st Maneuver Company RMFB 15 at 1st Ifugao PMFC kasama ang mga barangay officials, mga guro at mga magulang sa pamamagitan ng pagtutulungan upang tugunan ng isang kritikal na isyu sa Baang Elementary School, Hungduan, Ifugao noong ika-25 ng Oktubre 2025. Nakatuon ang sama-samang pagsisikap sa paglilinis ng mga gumuhong lupa na naipon sa likod ng paaralan na humahadlang sa natural na daloy ng tubig mula sa sapa at nagiging sanhi ng madalas na pagbaha sa bakuran ng nasabing paaralan. Ang pagpapakitang ito ng bayanihan ay hindi lamang tumugon sa agarang problema ng pagbaha kundi nagpatibay din ng ugnayan sa loob ng komunidad. Sa pagtutulungan tungo sa iisang layunin, ipinakita ng revitalized police sa barangay team, barangay officials, teachers at mga magulang ang kapangyarihan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pagharap sa mga hamon at paglikha ng magandang kinabukasan para sa mga bata ng barangay Baang Hungduan, Ifugao. Ang inisyatiba ni ito ay nagsisilbing isang maliwanag na halimbawa ng pagpapakita ng shared responsibility na maaaring humantong sa positibo at pangmatagalang pagbabago.
Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Digman, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Digman. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Tinatayang nasa halagang ₱250,000 ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga operatiba ng Bacolod City PNP sa matagumpay na isinagawang buy-bust operation. Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos sa report. Halos ₱250,000 halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa isang matagumpay na buy-bust operation ng mga operatiba sa Purok Kabuy, Barangay 10. Madaling araw ng Sabado, nito lamang ika-25 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Antonio Benetes Jr., Officer in Charge, nadakip sa operasyon ang dalawang sospek na kinilalang sina alias Bambi at alias Canor, kapwa 20 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Biska mula sa mga sospek ang 25 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 70 gramo at may standard drug price na tinatayang ₱476,000. Kasalukuyang nasa impilan na ng pulisya ang mga sospek para sa tamang disposisyon at haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Philippine National Police laban sa iligal na droga na naglalayong tiyaking ligtas at payapa ang mga pamayanan sa buong bansa. Patuloy naman ang panawagan ng Bacolod City Police Office sa publiko na makipagtulungan sa mga kapulisan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon upang mapanatili ang seguridad at katahimikan sa lungsod. Tinitiyak ng PNP na hindi ito titigil sa kanilang misyon na linisin ang mga komunidad laban sa iligal na droga tungo sa isang mas maunlad, mapayapa at ligtas na pamayanan. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman de Palubos. Arestado ang isang construction worker matapos maulihan ng mahigit ₱100,000 halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Loon, Bohol. Patrolwoman Annalyn Canoog sa balita. Ng Loon PNP ang higit 100K na halaga ng hinilalang shabu mula sa isang construction worker sa sinagawang bypass operation sa Bahay Loon, Bohol noong ika-27 ng Oktubre sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Thomas Chong, Chief of Police ng Loon Municipal Police Station, Bohol Police Vigil Office ang suspect si Alias Uso, 24 anyos at residente ng Purok 2, Barangay Pundo, Loon, Bohol. Ikinasa ng operatibang naturang operasyon bandang 12:41 ng madaling araw na nagresulta sa pagka-aresto ng sospek. Nasa batang 4 na pakete ni hinilalang shabu na may kabuuang timbang na 16 na gramo at may standard drug price value na ₱108,800. Coin purse, cellphone at buy-bust money. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng sabing tanggapan ng sospek para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang mga kapulisan ay patuloy sa pagpapaigting ng kanilang kampanya kontra illegal na droga at tiyaking ligtas ang bawat mamamayan sa banta ng kaharasan na nidulot ng paggamit ng pinababawal na gamot. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Samantala sa kulungan ng bagsak ng nakatalang top 7 provincial most wanted person sa kasong frustrated murder matapos maaresto ng Villarreal PNP sa Barangay Villarosa, Villarreal, Samar. Nakatutok dyan si Patrolwoman Camberley Flores. Ng mga otoridad ang nakatalagang top 7 provincial most wanted person na may kasong frustrated murder matapos mahuli sa Barangay Villarosa, Villarreal, Samar. Naaresto ang akusado bandang 12:49 ng hapon ng mga tauhan ng Villarreal Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong frustrated murder na may inirekomendang piyansa na ₱200,000 para sa pansamantalang kalayaan. Ang akusado ay dinala sa Villarreal MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang
matagumpay na pagkakaresto sa akusado ay patunay lamang na epektibo ang pagpapatupad ng pambansang pulisya sa kanilang sinumpaang tungkulin na maghatid ng serbisyo publiko para sa mas payapa, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas sa kataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Muling pinatunayan ng kapulisan ang kanilang mahalagang papel sa pagpapanatili ng kapayapaan matapos makiisa ang mga tauhan ng 1st Provincial Mobile Force Company ng Lanao del Sur Police Provincial Office sa matagumpay na Rido Settlement o pag-aayos ng alitan sa pagitan ng dalawang pamilya sa lalawigan. Nakibalita dyan si Patrolwoman Maricris Algabre. Nakiisa ang mga personahe ng 1st Provincial Mobile Force Company Lanao del Sur Police Provincial Office sa isinagawang Rido Settlement sa Basak, Malutlot, lungsod ng Marawi, Lanao del Sur nito lamang ika-27 ng Oktubre taong kasalukuyan. Personal itong dinaluhan ni Police Captain Sirad C. Malna Jr., 1st Platoon Leader katuwang ang mga BLGU at religious sectors. Ang Rido Settlement ay isang mahalagang hakbang upang wakasan ang alitan sa pagitan ng dalawang pamilya at maiwasan ang karahasan sa kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng dialogo at traditional conflict resolution, nagkasundo ang magkabilang panig na tuldukan ng kanilang hidwaan at mamuhay ng mapayapa. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang kinatawan ng bawat pamilya sa kapulisan sa kanilang ginampanang papel sa settlement process. Samantala, tiniyak naman ng mga otoridad na patuloy silang magbabantay upang mapanatili ang katahimikan sa lugar. Hinihikayat din nila ang iba pang komunidad na yakapin ang diwa ng Rido Settlement bilang isang epektibong paraan upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maricris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre. Isinagawa ang turnover ceremony ng Communal Tab Project sa isang barangay sa Surigao del Sur sa pangunguna ng mga revitalized police sa barangay bilang bahagi ng kanilang tuloy-tuloy na programang pangkaunlaran at serbisyo sa mga komunidad. Patrolman Nicole Villanueva sa report. Pinangunahan ni Police Colonel Jeffrey Lawrence D. Mauricio, Provincial Director ng Surigao del Sur, PPO, ang matagumpay na turnover ceremony ng Communal Tab Project sa Barangay Mahabab, Marihatag, Surigao del Sur. Ang nasabing proyekto ay isang quick impact project sa ilalim ng Revitalized Police sa Barangay, program ng 1st Surigao del Sur PMFC, kasabay ng pamamahagi ng mga school supplies mula sa PICAD-C Class 2025. Layunin ng proyekto na magbigay ng mas maayos at madaling access sa malinis na tubig para sa mga residente ng Barangay Mahaba na siyang pangunahing benepisyaryo ng naturang inisyatiba. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Police Colonel Mauricio ang patuloy na advokasya ng Philippine National Police sa paglilingkod hindi lamang sa usapin ng kapayapaan at kaayusan, kundi pati na rin sa pagpapatupad ng mga programang direktang tumutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan. Ang Communal Tab Project ay bahagi ng patuloy na programa ng PNP sa pagpapatibay ng police community relations at pag-iiwan ng pangmatagalang positibong epekto sa mga lugar ng kanilang pinaglilingkuran. Mula dito sa RPCAD 13, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolman Nicole Villanueva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Villanueva. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At para sa ating mga ka-PNN, mamayang 1:00 ng hapon ay magaganap ang Trick or Treat na aktibidad ng PNP OLC Foundation Incorporated sa tulong ng PNP para sa mga kabataan mula sa PNP Child Development Center at mga dependents ng kapulisan na gaganapin dito sa Campo Crame. Abangan ang kabuuan ng balita mamaya sa Police News Express. At mga ka-PNN, 58 days na lang, Pasko na. Sa ngalan po ng pamunuan
ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Kami ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Joshua Jimenez. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.